Mapagpalang araw po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa opportunity muli para ipagpatuloy po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos about the principles of biblical stewardship. At we are now down to the last part of the message, which is the stewardship of our treasure. So, atin pong basahin ang lagi nating binabasa dun po sa Malakay chapter 3 verse. Ang basahin po natin hindi lang yung 10, kundi basahin din natin yung mga verses na sinabi dito. Sa verse 8 hanggang verse 11. Amen. Basahin po natin ang Malakay chapter 3 verses 8 to 11. Basahin po natin. Reading now. Will a man rob God? Yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng inyo pong salita from the book of Malakay, para po amin pong ipangaral ang patungkol po sa principle of biblical stewardship in our treasure specifically. Salamat po at may opportunity kami na malaman ang bagay na ito, kung paano po kami tunay na maging tapat na katiwala ng bawat possession na meron kami, sapagkat the number one principle na itinuro niyo po sa amin is that everything belongs to you. Wala po kaming pwedeng sabihin na pagmamayari po namin, sapagkat lahat po ng aming natatamasa ngayon ay dahil po sa inyo pong kabutihan, at dahil po kayo ang aming pong Diyos na lumikha ng lahat, at bilang acknowledgement dun po sa paglikha nyo sa amin at sa pagligtas nyo po sa amin, ay nais po namin matutunan kung paano po namin ibalik ang papuri at pasasalamat sa inyo sa pamamagitan po ng aming pong mga tithes and offerings. At nawa ang topic na ito ay huwag iwasan ng bawat isa, kung saan maaaring ang bawat isa ay present sa araw na ito para makinig, pero ang isip ay malayo. Kaya nga po, ang aking pong hiling ay kayo po ang pumigitna sa amin para ang bawat present ngayon ay tunay nga po na wala pong mamiss sa mensaheng ito, sapagkat mahalaga po na matutunan po namin kung paano kami pagpalain financially from the biblical principles, sapagkat ang Bible ay binigay nyo bilang manual ng aming buhay, at part ng aspeto ng buhay po namin ay ang finances, kung saan ang Bible ay malinaw na nagbibigay po ng biblical principles kung paano po namin to i-manage, kung paano kami makagain ng financial freedom. At dalayan ko, Lord, na handa ang bawat isa na makinig, handa ang bawat isa na tanggapin po yung rebuke ng inyo pong salita, ng yung correction and instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking po mga pagkakasala, at maging katanggap-tanggap nawa
ang pangangaral po ng inyo pong salita sa inyo pong harapan sa oras na ito. At kayo lamang pong maitaas habang binabahagi ang mensaheng ito, bawat minuto, maging ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay ayon lamang po doon po sa ninanais nyo na mabanggit, ninanais nyo na marinig ng bawat isa according po sa aming po mga spiritual na pangangailangan. Marami pong salamat, kayo po ang aming tinataas. Ito po aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ang ating pong series of preachings, and this is the third and last time para po pag-usapan po natin yung pong principles of biblical stewardship. And sa message nito para po dun sa iba na hindi pa po or wala during the time na preach po ito for the last 2 weeks, ang ano po yung mga principles na sinasabi sa Bible. So number 1 is yung nabanggit ko sa panalangin, yung everything belongs to God. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. So lahat ay pag-aari ng Panginoon at dapat nating i-acknowledge yan sa buhay natin. Hindi pwede nating angkinin yung kung ano man yung ating pong natatamasa ngayon na mga sinasabi nga natin, yung bunga ng dugo at pawis na ating pong ibinigay para sa trabaho, para sa business o kung ano man na nagsisilbing source of our income. Diba? So, kailangan ma-realize ng bawat isa na ang sikreto para madali kang magbigay para sa Panginoon at para sa ibang tao ay dahil ikaw lang ay katiwala. Hindi talaga sa iyo yan. Hindi talaga sa iyo galing ang kung ano man meron ka ngayon. Maging yung kung yung promotion mo sa trabaho, maging kung ano ka man ngayon sa trabaho, o kung ano man yung status ng business mo, o kung ano mang amount ng pera na meron ka sa bangko, huwag mong sabihin na yan ay galing sa iyo. Bilang isang Kristiyano, ang dapat na iniisip lagi natin, yan ay pinagkatiwala lamang sa iyo. Ang tanong kung paano mo ba siya gagamitin? Ang tanong is, nagagamit mo ba yan para sa kapurihan ng Panginoon? Sapagkat pabalik tayo dun sa principle na whatever you do, whatever you eat, therefore whatever you eat and whatever you drink and whatever you do it for the glory of God. Ibasahin natin para makuha natin yung exacting verse. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Number 2 principle, every Christian is a steward. So lahat daw tayo ay katiwala. Dahil nga babalik din sa number 1 principle, everything belongs to God. So kung ano man ang meron ka ngayon, pinagkatiwalaan ka lang ng Panginoon. The question is, paano mo siya gagamitin? So number 3, the chief requirement of stewardship is faithfulness. Ang sabi doon sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in the stewards that a man be found faithful. So, bilang katiwala, nire-require tayo ng Diyos na maging tapat sa pagiging isang katiwala dun sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So what are the which aspects of life that we need to be faithful of? Ano yun? Number 1, it's stewardship of our time. So we need to be a faithful steward of our time. Sabi nga, redeeming the time because the days are evil. Every single time, yan din ay binigay sa iyo ng Panginoon. Binigyan tayo ng 24/7. Paano natin ito i-manage? Binigyan tayo ng time to sleep. Pag inaantok tayo, matutulog tayo. Binigyan tayo ng time to eat. Pag nagugutom tayo, kakain tayo. How about the rest? Binigyan tayo ng time to work. Pag time to work, magtatrabaho tayo. Di ba? Binigyan tayo ng time to preach,
binigyan tayo ng time to worship, binigyan tayo ng time to study. The question is, meron nga ba talaga tayong time na inalalaan sa bagay na yan? Malinaw ang principle. Ano yung principle of biblical stewardship? Seek ye first the kingdom of God. So, kailangan nating laging iisipin na para tayo maging isang faithful steward, lagi nating uunahin kung sino yung nagbigay sa atin. Sino ba yung giver of life? Sino ba yung giver of salvation? Sino ba ang giver of grace? Sino ba ang giver of our loved ones? Diba? So, sabi doon, seek ye first the kingdom of God. Yan ang hinihiling ng o nire-require ng Panginoon sa atin. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. And His righteousness, ano yung mangyayari? And all these things shall be added unto you. Kaya nga, dapat, we don't need to be busy with senseless things. We need to keep ourselves busy on noble and spiritual things, setting our affection on things above, not on things on earth. In Colossians chapter 3, verse 2. Ano pa? Stewardship of the truth. So number 3 is stewardship of the number 2 is stewardship of the truth of the gospel. We are committed to share the gospel of Christ. Pinagkatiwala sa atin ng Bible. So, kailangan ma-share natin ang Bible ng tama. Pinagkatiwala sa atin ng gospel. Yung kung paano mag-share ng gospel, paano mag-soul win. Dapat magamit natin yan every time there is an opportunity. Dapat hindi tayo selective. Dapat every soul, we consider every soul as a soul. Kahit yan ay amo, kahit yan ay kaibigan mo, kahit yan ay kaaway mo, kahit yan ay mayaman, kahit yan ay mahirap. Lahat. Diba? Bata, matanda. May ipin o wala. So, number 4 is stewardship of our talents. Meron ka bang talent? Meron ka bang gift? Ang bawat Kristiyano, at least binigyan ng Panginoon ng isang spiritual gift. The question is, nagagamit mo ba yan? Yan ba ay lumalago for the ministry o tinetenga mo lang? Ginagawa mong stagnant ang talent mo? Ginagawa mong importante ang sarili mo dahil akala mo ikaw na yung pinaka maraming talent o gift sa church, so okay ka lang na mawala, but nobody is indispensable in the ministry. We cannot take pride doon sa talent na meron tayo sapagkat number 1 principle number 1 principle, everything belongs to God, even your talents. So, pag hindi mo ginamit yan sa Panginoon, kukunin niya yan, ibibigay niya sa iba. Diba? So, ano pa? Number 4, stewardship of our testimony. So, time, truth, talent. Number 4, testimony. What is our testimony? Since tayo ay sinave ng Panginoon, since ang tingin ng tao sa atin o ang label ng tao sa atin ay tayo ay mga Kristiyano, so dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. So dala-dala natin yung testimony. Dala-dala natin yung reputation, yung legacy, yung honor na dapat na maibibigay sa Panginoon. Pero are we able to honor Him with our testimony? Because every Christian has an influence on others. Pero dapat yung klase ng impluensya na ibinibigay natin sa kanila ay base dun sa pagiging isang followers of Christ. So we need to be a faithful steward of our testimony. Number 5, stewardship of our temple. This particular body, itong katawan na to na binigay ng Panginoon, na natili yung katawan na to habang tayo may divine nature, etong katawan na to ay corrupt, etong katawan na to ay gustong mag-satisfy
ng kanyang flesh. Etong katawan na to ay nagugutom, nauuhaw, inaantok. Ito rin katawan na to ay nagnanais ng layaw ng laman, ng pita ng laman. Di ba? Mahina itong katawan na to. Naturally. But because of the divine nature na ibinigay ng Diyos sa atin, we have been partakers of the divine nature, we could actually overcome this body, this flesh. And this particular body, we have been required to actually take good care of the temple of the Holy Spirit. Yung sabi sa 1 Corinthians 6:19. Sabi niya, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So, since etong katawan na to hindi sa atin, sa Panginoon na, because we are now, this body is now the temple of the Holy Ghost. And because we serve the Lord in and with our physical body, it is very important to take good care of this body. Di ba? Wag nating hayaan na masira tong body na to. Dahil lang dun sa ating pong pag-gratify ng ating flesh. Halimbawa, pag ikaw ay umiinom ng alcohol o ng alak, di ba? Do you gratify the flesh? Ano ba yung ginagratify kapag umiinom? You gratify your pride. Kasi part yan ng pride na nakikiinom ka sa mga barkada mo, na matapang ka, na malakas kang uminom, na hindi ka basta-basta nalalasing. Pero pag nalasing ka na, yung control na ng alak ang meron sa'yo instead na yung control ng Holy Spirit. Pag naninigarilyo ka, every time na nag-i-smoke ka, you gratify your flesh. Kasi hinahanap-hanap mo yan. You have been addicted to it. So, being the temple of the Holy Ghost, nagigrieve ang Holy Spirit every time na ikaw humihitit ng sigarilyo. These are the vices these are the two basic vices na nahihirapan ang Kristiyano na matanggal. Bakit? Kasi hindi niya inaalaw na i-feed yung kanyang spirit. Instead, finifeed ang flesh. At hindi niya hinahayaang mag-work ang Holy Spirit sa buhay niya. Kasi dapat tayo mapuspos ng banal na espiritu para na sa ganun magawa nating kontrolin ang ating sarili. Yung tinatawag na self-control or temperance. Pero part of self-control is discipline. And discipline is a mindset. Dapat ang mindset natin is mag-set tayo ng goal na mawala yung mga bagay na ito na mahirap nating i-give up. Wala namang imposible sa Panginoon. Pwede natin yan gawin gradually hanggang until such time na mawala na nating tuluyan. At sino yung mag-glorify doon? Siyempre ang Diyos. Sapagkat inalaw mo na mag-work ang Holy Spirit sa buhay mo. Diba? Pero kung lagi mong iniisip na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero kung lalagay mong isipin na kaya mo yan sa biyaya ng Panginoon, yan ay mawawala sa buhay mo. Unang-una, diligan natin ang panalangin, and every day, you have that kind of goal na mawala sa buhay mo anumang klaseng bisyo meron tayo. Whether yan ay pag-inom o paninigarilyo o yung mga bagay na makakasira sa ating kalusugan. Again, discipline is a mindset. Kung alam natin na tayo ay may karamdaman, tayo ay dapat na mag-undergo into a certain discipline para matreat kung ano man yung dapat na i-treat sa atin at para na sa ganun, maagapan yung malalang sitwasyon. Sabi nga, ang pagsisisi ay nasa huli. Hayaan mo ba na tayo ay nakaratay na
Tapos nagsisisi tayo, dapat I should have done this and that, di ba? Pero ngayon, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon on how to take good care of ourselves dito sa mundo na ito, surrounded by too many temptations when it comes to saan yung cravings na tinatawag, di ba? So maging disiplinado tayo so that we can be a faithful steward of our temple. So dyan pa lang sa pag-review natin, naka 20 minutes na tayo. Ngayon, dadako tayo sa stewardship of our treasure. And we will now be talking about yung tinatawag na the principle of tithing and offerings. So tithes and offerings. Kasi iba ang tithe, iba pa yung offerings. Ano yung sinasabi ng Bible? So yung doctrine po ng tithing is relevant dun sa New Testament Baptist churches. Why? Because God's people need to be instructed on the grace of giving. At maraming mga religious organizations or group na nakakatanggap ng mga tinatawag na mga token offerings and nagre-resort sila doon sa mga fundraisings, through sales, through raffles, through bingo, through concert, and everything, para lang masustain ang kanilang church. At hindi lang yon, dahil nga sa etong mga klase ng mga medium or media para sila ay kumita, para magkaroon ng treasury ang church, ay beyond pa dun sa treasury, talagang sila ay nakakapag-accumulate ng income because of sales ng kanilang mga music, because of raffles, because of bingo, or any fundraising campaign. Pero ito bang klaseng way na to ay biblical? So, when you say stewardship of our treasure, we pertain to how we can use our treasure in supporting the ministry of the Lord. Treasure, possession, maraming ano yan, mga subdivisions yan. Pero now, we will be dealing with how we can be blessed with our treasure. So the matter of giving deals with what? Eternal souls. And it is a subject that truly reveals yung puso ng isang Kristiyano. Sapagkat sabi nga, kung may puso ka o kung meron kang pagmamahal sa Diyos, sabi, you can give without loving, but you cannot love without giving. So, diyan tayo papasok. Kung mahal talaga natin ang Panginoon, madali kang magbigay para sa Panginoon. And the testimony of a tithing Christian is always one of what? Joy, contentment, and blessings, financial freedom. Diba? Kapag ang isang Kristiyano ay natutunan ang tithes as the basic biblical principle on how to be blessed, then you can also experience the same. At yan po ay patotoo ng maraming Kristiyano na marunong ibigay ang para sa Panginoon. And there are important principles to understand about tithing. Number 1, tithing involves a set amount. What is being set by God? Bakit nag-set ang Panginoon ng 10% as tithe? So, tithing, God does not operate tulad ng mga politicians, yung tinatawag na who take more from the haves and give more to the have-nots. Kumbaga, ang kita mo kasi sa ang ugali ng isang politician is dapat marunong siyang magbigay doon sa mga nangangailangan. Lalo na sa mga mahihirap. Pag may bagyo, magbibigay ng bigas tulad sa amin. Ikabang bigas ng mayor, galing galing doon sa government funds. 'Di ba ganun yung ganun nag-ooperate ang isang politician.
Tayo ba ganun? So the Bible teaches the tithe to be the same equal amount, no matter what the income. So anong ibig sabihin nun? Because a tithe, as a definition, is a tenth. The tithe itself, the word itself, is a tenth. So, basahin natin ang Hebrews chapter 7 verse 4. Hebrews chapter 7 verse 4. Nandiyan pa po kayo? Huwag niyo pong hayaan na ma-miss nyo ang blessing ng mensahe na ito sapagkat ito ang magtuturo sa inyo para tayo ay pagpalain ng Panginoon financial. Hebrews 7 verse 4. Sabi dito, now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Okay? With Genesis 14:20. Ano yung sabi sa Genesis 14:20? Saan ba kasi nanggaling tong tithe nito at bakit ang church ay nagta-tithes? At bakit yung mga miyembro ay marunong mag-tithes? At bakit yung mga miyembrong faithful sa tithing ay tunay nga na pinagpapala ng Panginoon? But not everyone. Kasi meron pa rin tayong dapat na i-consider. In Genesis 14 verse 20, sabi rito, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. So, ito po yung principle na finalo po ni Abraham. Mamaya pupunta tayo kay Abraham. Pero ang definition po ng tithes dito dun sa Genesis 14:20 at saka Hebrews 7:40 is a tithe as 10% of our gross income. Hindi net. Hindi yung nabawas na ang lahat. Porque may deduction ka. Tatanggalin mo yun. Kaso yung deduction na yun, ikaw rin na nakinabang. Diba? Halimbawa, nag-loan ka. Kaya na gano'n. So, pag sinabi mong tithes is a 10% of our gross income. Halimbawa, ang yung sweldo ay 10,000, ang tithes mo ay 1,000 regardless kung meron ka mga deductions. Halimbawa, may deduction ka sa SSS, may deductions sa Pag-ibig, para rin naman sa iyo yun eh. Ang pinag-uusapan dito is kung ano yung binibigay, kung ano yung nare-receive mo sa Panginoon sa pamamagitan ng yung trabaho, 10% nun, yun yung ibibigay natin sa Panginoon. So, ang principle is this. Sabi, the Bible teaches the tithe to be the same equal amount no matter what the income. Halimbawa, kung ako, ang sweldo ko ay 1,000, ang tithes ko ay 100. Ang sweldo ni brother Jeff ay 50,000 halimbawa per month. Wow. 50,000. Magkano yung kanyang tithes? 5,000. Ako na merong 10,000 na ang tithes ay 1,000 at si Brother Jeff na may 50,000 na ang tithes ay 5,000. Sa paningin ng Diyos, hindi niya titingnan yung laki ng 5,000 ni Brother Jeff. Wow! Nagbigay ang aking anak na si Jeff 5,000. I will bless him more. Ganun ba yun? Ako binigay ko lang 1,000. Hindi, kumbaga, since ang Diyos ang nag-set ng percentage, hindi niya tinitingnan yung laki. You know what? Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso na nagbibigay. Ito bang lingkod ng Diyos na to? Ito bang anak ko ay nagbibigay on a regular basis? What if kung si Brother Jeff ang binigay niya ay 5,000 this month pero next month pala hindi? So it's a matter of the heart. Pupunta na naman tayo dun sa the heart of the problem is the problem of the heart. Kaya hindi tayo nakapagbibigay kasi merong problema sa ating puso when it comes to giving. Nagbigay lang ako ng example. Ginawa ko lang pong example si Brother Jeff. Anyway, number 2. So, tithing involves a set amount. And by definition, a tithe is a tenth.
And a tithe is to be taken from our income. Okay? So, number 2 principle about tithing is that tithing is a scriptural principle. It is a command. If the command to tithe was given for the first time from Mount Sinai, there will be good reason to say tithing is a Jewish law. Therefore, not applicable sana sa mga Kristiyano who is under grace. Okay? Pero bakit? Bakit kailangan nating i-grab yung principle of tithing that came from the Old Testament? Why? Because a study of all the scriptures dealing with the subject of tithing shows that tithing transcends the law. Hindi lang under the law. Hindi lang nung time na sila Abraham, sila Moses, and the patriarchs ay nag-exist na nagkaroon ng tithing. Yan po ay nagpatuloy even up until the New Testament church hanggang sa atin. So it is a Bible principle na ina-apply sa bawat Kristiyano, especially in our age. Why? What are the proofs? Ano ba yung sinasabi ng Bible? What does the Bible say about tithing? Number 1, yung ito po ay napasadahan po ni Preacher Jess last time dun sa kanyang preaching. Number 1, Abraham commenced it. Kanino nagsimula ang tithing? Dun po sa time pa ni Abraham. Sa Genesis 14:18 to 20, sabi rito, "And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all." So for this, sabi niya sa Hebrews 7:1 and 2. So binanggit to sa Genesis 14, binanggit din sa Hebrews 7, yung kaninang nabasa natin. "For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all." So nagbigay si Abraham's Diyos ng 10th part of everything. So the question might well be asked, paano nalaman ni Abraham yung tithing? Was it something passed down from the time of Abel hanggang sa kanya? Hindi, ano sabi sa Genesis 4:4? So tama nga naman yung tanong, bakit nga ba? Genesis 4:4. "And Abel he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel, and to his offering." Diba? So it is a principle of giving first, from the first fruits, it is, sabi doon, it is a principle of giving the firstlings of your flock. Yung unang bunga ng yung flock, o yung unang bunga ng yung harvest, o yung unang bunga ng iyong sweldo. Kumbaga, ang principle of tithing was being commenced by Abraham. Pero the principle of giving first sa Panginoon is an acknowledgement that everything belongs to Him and that you acknowledge the grace of God sa buhay mo kasi pinagkatiwala ka. So, Abraham commenced it. Number 2, Jacob continued it. Nagsinimula ni Abraham, kinontinue ni Jacob. From Abraham to Isaac to Jacob. Si Jacob, anong sabi niya sa Genesis 28:20 to 22? "And Jacob vowed a vow saying, If God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the 10th unto thee." And this is the heart of Jacob. "All that thou shalt give me, I will surely give the 10th unto thee."
para ibigay daw yung tithes sa Panginoon. Surely, yan ang nais ni Jacob. Kinontinue niya yung principle of tithing. Hindi lang si Abraham, kinommence niya, Jacob continued it, and number 3, Moses confirmed it. Kinonfirm ni Moses. Kailan ba dumating si Moses? Nung time nung nandun sila sa Egypt. Okay? And all the tithe of the land, sa Leviticus 27:30. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Yung bawat binibigay na tithe, either of the land, of the seed, or of the fruit, yan ay holy sa Panginoon. Sabi ni Moses. So, ikinomand niya ang Israel during that time na ibigay ang kanilang tithes. Kinonfirm niya na kailangan tong ibigay because it is holy unto the Lord. So, meaning, the commandments made tithing a legal obligation for Israel. Yan ay holy unto the Lord. Ganon din tayo. Every time we give our tithes, it should be holy unto the Lord. Kasi yan ay para sa Panginoon. And yung number 4, not only that Abraham commenced it, Jacob continued it, Moses confirmed it, but Malachi commanded it. Si Prophet Malachi, yung ating pong binasa kanina, Malachi 3:8-11. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. So tithing is mentioned, imagine, in the first book of the Old Testament and the last book of the Old Testament. Failure to tithe, malinaw sa Malachi chapter 3. All throughout, from Abraham to Jacob to Moses up to Malachi, failure to tithe is what? Is stealing from God. Will a man rob God? Sabi niya, wherein have you robbed me? Saan namin kayo ninakawan, Panginoon? Ano sabi niya? In tithes and offerings. Pero tingnan natin yung twofold blessings kapag ikaw ay nagta-tithes. Number 1, the positive blessing. Ano yun? The windows of heaven will be open. What do you mean the windows of heaven will be open? Bubuhos sa'yo ang mga pagpapala, siksik, liglig, umaapaw. Magugulat ka na lang, nadadagdagan ng iyong income, magugulat ka na lang, na babayaran mo yung lahat mong dapat bayaran, umaayos yung finances mo, kasi inopen ng Diyos ang windows of heaven sa isang mananampalatayang marunong ibigay ang para sa Kanya. Okay? What is the negative aspect of this blessing? Yung devourer will be rebuked. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng devourer? Yung mga bills, yung mga emergency bills or payments, yung mga pagkakasakit, yung mga biglaang mga gastos, di ba? Ito yung mga devourer. Tatanggalin ng Panginoon ang lahat ng yan. So, yan yung twofold blessings na pinangako ng Panginoon. Sabi doon, if I will not open you the windows of heaven, ano sabi? And pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.
gugulat ka na lang. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon for giving us this biblical principle of tithing, because without it being exercised or applied by Christians such as us, ay hindi tayo darating sa point na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. In the sense na magiging natin yung tinatawag na what? Ability to give, ability to share our blessings, capacity to help people, and capacity to help our own families and loved ones. Tithing pa lang po ito. And there is another principle of giving beyond tithing. Pero kung doon pa lang sa tithing ay matapat ka na at pagpapalain ka ng Panginoon, how much more kung ikaw ay marunong pa rin magbigay beyond your tithes. Ano pa? And number 5, Jesus commended it. There is a commendation from Jesus na kailangan gawin yung tithes. Ano sabi sa Matthew 23:23? Ito yung kalagitnaan ng kanyang pagre-rebuke sa mga scribes and Pharisees. Sabi niya sa Matthew 23:23, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. And this ought ye to have done, and not to leave the other undone." So, ang kine-question ng Panginoong Jesus dito, yung puso nung nagbibigay. Yung kung paano nila tinitreat yung kanilang tithes, kung paano sila magbigay. Pero sabi ng Panginoon, this ought ye to have done. Ibig sabihin, yes, kailangan mong gawin to, pero wag mong iwanan yung mga bagay na hindi mo ginagawa. Kasi sabi doon, and have omitted the weightier matters of the law. Magaling sila sa pagbibigay ng tithes, but they have omitted the weightier matters of the law. Kaya nga, they all go together. Even if you are a tither, even if you give your tithes, pero your heart has a problem in what? In dealing with other aspects of your life. Then sa palagay mo ba ikaw ay pagpapalain ng Panginoon? So, unang-unang bagay na dapat nating i-consider is this. Ano ba yung dapat nating ibigay sa Panginoon para na sa ganun, maibigay natin yung ating tithes? Unang-unang ating sarili. Amen? Kaya hindi natin ina-acknowledge o nire-recognize hindi natin tinatolerate yung ang isang miyembro na alam mo yon, na meron namang opportunity na umattend pero hindi uma-attend. Sasabihin na lang niya, ibigay mo na lang tong tithes ko. Di ba? Palagay mo yung honor ng Panginoon yun. Yes, nakapagbigay tayo, pero alam ng Panginoon yung puso natin pagdating sa kung siya nga ba talaga inuuna natin. Di ba? So, kailangan. The first thing that you need to give is yourself. You need to surrender yourself sa Panginoon bago mo maibigay yung tithes na yan. But the moment you start trusting God with all your possessions by giving what ought to be given back to God with all your heart, pagpapalain ka ng Panginoon as long as you have the willingness and as long as you have what? The life that is pleasing unto God. Kasi baka kasi iniisip natin, nagbigay naman ako ng tithes, pagpapalain ako ng Panginoon. Pero nagawa mo ba yung part mo sa church? Nagawa mo ba yung mga responsibilities mo? Nagawa mo ba yung
ipakita mo yung pagiging faithful steward mo when it comes to your testimony, your time, your talents. So, dapat kasi pag dinidil natin o kapag dinidil natin ang principle of the Bible, hindi tingi-tingi. Hindi yung ang gusto mo lang etong part lang na to. Etong steward, etong aspect lang na to when it comes to stewardship. Ako magiging faithful. Hindi ko pa kaya to. So, hindi pwedeng you spend a lot of your time sa church. You exercise you make use of your talents. Okay naman yung testimony mo. Pero pagdating sa tithes, doon ka nag-fail. Then magugulat ka na lang. May mga devourer na dumarating. Merong mga kasi look on the kumbaga baliktaran natin. I-reverse natin yung impact ng hindi pagbibigay. So, kung sabi ng Panginoon, pag binigay mo daw ang tithes, He will open the windows of heaven and pour you out the blessing. Tapos, mawawala ang mga devourer. I-rebuke niya lahat ng devourer. Okay? What if hindi mo binigay? Ano yung impact nun? Siyempre, walang window na mabubuksan. Bukod doon, bibigyan ka pa ng devourer. Mararanasan mo yan. At naranasan ko yan during those times na hindi po ako nagbibigay sa Panginoon ng aking tithes. Sunod-sunod. Nagugulat na lang ako. Dumarating ang mga devourer sa buhay ko. Mayroong mga biglaang gastos. May biglang nagkasakit and everything. Diba? Kaya nga dapat makita natin tong this very principle on how we can be blessed. Kailangan nating seryosohin tong part ng buhay natin para na sa ganun tayo ay pagpalain ng Panginoon. Otherwise, devourers will still come one after another. Hindi pa tapos yung isa, meron na naman. Bakit? Kasi hindi tayo naging matapat sa Panginoon. At sabi ng Panginoong Jesus, He commended it. So in the midst of His rebuke sa mga legalistic na Pharisees, Jesus Christ Himself said, "This ought ye to have done." Nice yan tayo mag-tithes din. Kinomen niya yan. Tama ang tithing. Pero dapat meron tayong tamang puso sa pagbibigay. Do not omit the weightier matters. Diba? Kasi maaring sinasabi natin, malaki naman ang binibigay ko sa tithes, okay na yun. I don't want to be part of the ministry. Yan na lang yung aking ministry. Diba? Pero you have the gift, you have the talent, and you have the time. Parang yan na lang yung pampalubag loob mo sa Panginoon. Anong sabi ng kanta? Give of your best to the Master. Dapat yung best na yan, even in giving, even in tithing. Ibigay natin yung ating best character, best attitude, best heart in giving back what is due unto God. Number 6. So number 1, Abraham commenced it. Number 2, Jacob continued it. Number 3, Moses confirmed it. 4, Malachi commanded it. Number 5, Jesus commended it. And number 6, God commissioned it. Why? Why did God commission the tithes? Sabi niya sa 1 Corinthians 9:13 and 14. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar?
Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Ito pong passage na to, ina-outline niya yung plano ng New Testament Church kung paano suportahan ang mga preachers, ang mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos. And they are to be cared for by those who receive the benefits of the ministry. Siyempre, ang mga members of the church will come to church to receive blessings, spiritual blessings by listening to His Word. At yung mga lingkod ng Diyos ay ginagamit, nag-i-spend ng time after time to study and prepare sermons na magbibigay ng spiritual benefits sa mga makikinig. Okay? So ngayon, paano mag-ooperate or paano masustain yung mga lingkod ng Diyos who live by the gospel, who live of the gospel sabi dito sa binasa natin. That is through tithes and offerings. So, yung words po na even so, na sinabi niya doon sa verse 14, ina-apply po ito doon sa Old Testament principle of supporting yung mga priests and Levites sa pamamagitan po ng kanilang tithes and offerings na binibigay, brought into the storehouse of the temple by God's people to New Testament churches. Diba? So alangan namang yung pastor o yung preachers o yung mga workers ay kumuha ng pondo sa ibang church o sa ibang lugar o sa ibang means. Diba? Ang blessing po, halimbawa sa inyong lingkod, it is a blessing na meron po akong source of income sa Saudi. Meron akong meron akong company na nag-provide ng aking ikama. Okay? At ito ay pwede kong gamitin para mag-stay pa rin ako sa Saudi at magampanan ko ang aking tungkulin, ang aking vow, ang aking commitment sa Panginoon to live of the gospel, to preach the gospel, to be able to preach the word. Diba? How about sa Pilipinas na merong mga nag-full-time ministry sa pagpapastor na walang ibang income. So, yung mga pastor na pwedeng mabuhay ay mabuhay sila dapat according to biblical principles sa pamamagitan po ng mga tithes and offerings na ibinibigay ng mga miyembro. Okay? Inuulit ko, hindi natin ginagawa yung mga fundraising campaigns. Ang magsusustain, mag-ooperate ang church through tithes and offerings. At biyaya ng Panginoon na ang provision ng Diyos sa church natin sa Jeddah, Pilgrims Bible Baptist Church Thessalonica, simula't simula, ang provision niya ay hindi nagkukulang. Laging nandyan. Laging meron. Kapag may pangangailangan, laging meron. Diba? At salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. At salamat sa Panginoon dahil siya ang kumikilos sa mga mananampalataya, sa mga miyembro ng church na nakapagbabalik ng kanilang tithes. Ang pagbibigay ay hindi pilitan. Ang pagbibigay ay according doon sa tinatawag na principle sa 2 Corinthians 9 verse 7, di ba? Sabi diyan, for God loveth a cheerful giver. And since nakapakinig tayo ng ganitong klaseng principle, it's up to the member kung i-apply niya yan or hindi. Di ba? Unang-una, ang magbe-benefit niyan ay ang miyembro mismo para siya ay pagpalain kung siya ay nagbibigay. Hindi po, ang tithes po ay hindi napupunta sa pastor. Ayan po ay para mag-operate fully ang gawain ng Panginoon.
At blessing po na meron akong source of income para hindi po ako humingi sa church. Para na sa ganun yung kung ano man po yung income ng church ay magamit sa lahat ng mga pangangailangan ng church para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya nga I challenge everyone before I end. Sabi ko last na to pero I will have another set of this particular sermon para nang sa ganun ay patuloy tayong pagpalain sa kanyang salita. Itutuloy ko po yan next week pero I encourage everyone na wag niyong tingnan tong message na to negatively but tingnan niyo to as sabihin na nating a wake up call or sabihin na nating starting point ng buhay mo para ikaw ay maka-experience ng mga blessings after blessings after blessings when you commit yourself to the Lord in the giving, in the principle of tithing. Amen? Hindi tayo namimilit, pero ang Holy Spirit ay nandyan para i-convict po tayo. Para i-rebuke tayo kung hindi natin nagagawa. Para i-correct tayo. Para malaman natin yung principle na ito na makakatulong para sa ating pong paglago financially. At para na sa ganun, may i-correct yung mga dapat na i-correct. Kaya salamat sa Panginoon for this opportunity. We need to preach the word. Walang makapipigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anumang topic yan, kung yan ay leading ng Panginoon, ibig sabihin, it is high time for us to listen to this kind of message para na sa ganun ma-correct yung mga dapat na i-correct sa buhay natin. Amen? At yan po ay para sa Panginoon, para sa kanyang kapulihan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, for this message. At salamat po dahil lagi niyo po kaming binibigyan ng holy, biblical, precise principles of the Bible para magsilbing guide namin, especially on the aspect of our finances. Kung nais po namin na kami po ay tunay na mapagpala, ay kami po ay dapat na maging tapat na katiwala sa amin po mga treasures, sa amin po mga income, sa amin po mga tinatangkilik. Dapat po maibigay po namin faithfully ang amin pong ikapo nang sa ganun ay mawala na rin po yung mga devourer sa aming buhay. At i-open niyo po yung windows of heaven so that you can pour out a blessing that we will not be able to bear it. Lord, help us na maintindihan po namin itong principle na ito. At hindi lang po namin basta mapakinggan, kundi help us, O God, to become doers of the word and not hearers only. Sapagkat kailangan po namin ito, Lord. Kailangan po ng church. Kailangan po ng mga members, especially those who are experiencing suffering from financial struggles in life. Dalayan ko, Lord, na makapag-produce ang church na ito ng mga membro who are experiencing financial freedom. At ito po yung mangyayari lamang po sa magitan po ng inyong pong biyaya. Kayo po ang mag-convict sa bawat isa, mag-rebuke sa amin, Lord, at magawa po ng bawat isa na sumunod sa inyong pong kalooban. Ang inyong kalooban is for us to have a giving heart, a heart that is willing to give sa pagbibigay po ng aming tithes at sa mga taong nangangailangan, Lord. Bigyan niyo kami, Lord, ng kapasidad to flow your blessings through us. Sarap po na makapagbigay. It is more blessed to give than to receive, O God. Help us, Lord, na patuloy niyo pong pagpalain ng mga miyembro ng church. Pagpatuloy niyo pong bigyan ng kapasidad ang bawat isa. Patuloy niyo pong bigyan ang bawat isa ng kakayahan na tumulong at kakayahan, Panginoon, na ibigay ang nararapat sa inyo, Lord.
At salamat po. Increase our faith. It is all, we need to walk by faith. Kung iniisip namin na kapag binigay po namin ang aming tithes, ay mababawasan ang aming budget, o meron kami mga iba pang mga pangangailangan, help us, O God, na regardless of the situations in life, lagi po namin kayong unahin sa aming buhay. Salamat nga po for everything. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming po mga lapses, sa aming po mga failures, sa aming po mga pagkukulang. At kailangan po mong itaas sa araw na ito. Thank you, Lord, for this opportunity to preach. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po salamat sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon.